O mapagpalang araw po, ano? Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Tondo, Manila. Balot, Tondo, Manila. Kaya po tayo narito upang magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos sa pamilya ni Tatay Ogos at Nanay Clarita. Alam niyo po, yung pagdalaw sa mga tao upang ibahagi ang mabuting balita o salita ng Diyos ay napakaganda. Napakaganda. Kung meron man tayong dadalhin sa mga tao, wala na pong ibang gaganda pa sa salita ng Diyos. Kasi po, lahat na lang nandyan eh. Pero yung salita ng Diyos ang pinakamahalaga. Bakit po? Dito po natin matututunan ang patungkol sa ating buhay. Kung saan tayo patutungo pagdating ng araw. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, alam mo na ba kung saan ka pupunta after na mamatay ka? Yun ang mahalaga. Kailangan malaman natin dito pa lang sa mundo, habang malakas tayo, matututunan na natin kung saan tayo pupunta pagdating ng ating buhay na magamit dito sa ibabaw ng mundo. Kasi ang buhay po dito sa mundo, hindi po permanent ito. Para tayong mga turista dito, naglalakbay lang tayo dito kaibigan. Lahat ng narito sa mundo, sa ayon sa gusto, mawawala tayong lahat. Kasi po itong mundong kinalalagyan natin pagdating ng araw, susunugin ng Diyos. Susunugin ng Diyos. Kaya, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang mga puso at isip namin. Ganon din ang mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo muna ay kumakanta. Ang awitin po natin ito. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sige, awitin muna natin. Ang kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway magwalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago. Mabuting Diyos, amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat kung magmahal, iyong kaway magwalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa amin nagmamahal. purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng iyo, Espiritu Santo. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa upang lubos kami makinabang sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus.
Amen. Tatay Ogos, ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10, 11, 12. Hanggang 12. Yun. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10, 11, at 12. Si Tatay Ogos po ngayon ang nagbabasa o tagabasa. Alam nyo, ako nakasalamin na 63, pero si Tatay Ogos, kahit may edad na, wala po salamin yan. Ha, biyaya ng Diyos. Ano? Kasama sa tuligan. Opo. Ngunit, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan biglang mawala kasabay ng isang malakas na ugok. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na rito ay mawawala. At dahil sa ganito ay magiging wakas lahat ng bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin niyong maging makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayo mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na ron ay matutunaw sa matinding init. So, pinapakita lang ni Apostol Pedro ano pong mangyayari. Itong mundo natin matutunaw. Yan. Lahat ng narito, lahat ng nilikha ng Diyos. Lahat yan nilikha ng Diyos eh. Lahat yan. Mawawala lahat. Ngayon, yan na isang babala na ano sinasabi ni sa Pedro, yung verse 11. Tatay Ogos, ulitin mo nga yung verse 11. Yan, yung verse 11 lang po, basahin mo. At dahil sa ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin nyo yung maging makadiyos. Yan. So, pinapaalam sa atin ni San Pedro ang mangyayari. Abang hindi pa nangyayari, ang binanggit ni San Pedro, doon sa verse 10 at saka verse 12. Anong sabi niya? Di talaga. Yung buhay natin, di talaga na natin sa Diyos. Mabuhay tayo sa kabanalan, sabi niya eh. Tignan pa natin yung isang sulat ni Pedro. No? Tatay Ogos. Unang Pedro chapter 1. Verse 13, 14, 15, 16. Yan. Pag-ibasa nyo po yan, tignan na natin naman. Si San Pedro din ang nagsasalita rito.
Ano po, tingnan natin ano. Kasi sabi niya, talaga natin ang buhay natin eh. Sa kabanalan. Alas 3:20, alas 3. At mabuhay na maka-Diyos. Siyempre, pag maka-Diyos ka, mabubuhay ka sa kabanalan. Yan Diyos banal. Ang salita niya ay banal. Kaya pag nabubuhay ka maka-Diyos, magiging banal ka, kaibigan. O, tingnan natin ito sulat ni San Pedro. Unang Pedro 1 mula sa 13, 14, 15, 16. Yan. O, si Tatay Ogos po nagbabasa. Ano? Ayan. Kita mo na, Tatay Ogos. O, nakita ko na po. Uno Pedro 1, 3 hanggang 13, 14, 15, 16. babasahin po. Apo. Kaya nga, ihanda niyo ang iyong mga isipan para sa dapat niyong gawin. Maging may maninahong kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin niyo. Kapag nahayag na si Kristo bilang masunurin mga anak, huwag kayong maayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa niyo noon kayo. Wala pang tunay na pangunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa. Sa 16, tapos na. Sapagkat nasusulat, mapakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen. So, maliwanag, ano? Ito talaga ang buhay natin sa Diyos. Ano yung pagtatalaga? Pagpapakabanal. Holy. Alam niyo po sa Biblia, yung mga banal buhay na tao yan. Hindi po patay. Patay sila sa kasalanan. Hindi yung patay na nakalibing. May mga reliyon kasi, na yung mismo mga founder nilang mga sa reliyon, ginagawang banal pag sila'y patay na. Ginagawang banal pag patay na. Hindi po. Ang tinutukoy ni Pedro dito, mga tao na pinangangaralan niya. Magpakabanal kayo, sabi niya. Eh di mga taong buhay yan. Yan. Ngayon, merong mga parahan paano tayo mabubuhay sa kabanalan. Ito. At Tatay Ogos, yung 14 lang ang basahin mo. O sige, yung 14 lang pong basahin nyo ngayon. Diyan sa unang Pedro, 1:14. 14 lang po. Oo. Bilang masunurin mga anak, huwag kayong maayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noon. Kayo wala pang tunay na pangunawa. O yan, di ba napakaliwanag? Yan ang gawin nyo. Sabi ni Pedro, huwag umayon sa masasamang gawa. Kasi po, hindi po nakakabanal yan. Yung masasamang gawa. Masama nga eh. Kailangan alisin mo muna yan. Yan ang nagigisa ni kapag nabubuhay ka sa hilig na laman, sa masama, ikaw ay itinuturing kang isang patay. Efeso, Tatay Ogos, Efeso 2. Tingnan natin. Si Pablo naman. Anong sinabi niya dito sa Efeso? Chapter 2. Tingnan natin. Efeso chapter 2, 1 and 2.
At hanggang 3 sa Tayogos, hanggang 3 po. Ito yung mga bagay na dapat mawala sa atin. Sabi ni Pedro, huwag nang umayon sa laman, sa sanlibutan. Oh, di ba? Anong sabi niya? Huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyong noong kay wala pang tunay na pagkahunawa. Yun ang totoo. Nung hindi pa tayo nakarinig ng aral ng Diyos, kung anong gusto natin, gawin natin. Yung sa bisyo, yan, masama pala yun. Kaya sabi niya, magpakabanal kayo. Alisin natin yun. Pero pag hindi mo alisin yung kaibigan, eto ka ngayon. Tao ka, pero mistula ka zombies. Gumagalaw ka. Oh. Yun ay mga taong buhay, pero patay na pagdating sa Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Dahil sa pagkahilig sa laman. Okay, tayo Gos. Basahin po. Opo, Efeso chapter 2, verse 1, 2, 3. Okay, nakita mo na? Ay, nakita na po. Sige. Noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, himpapawid ang spiritual ay nagyayari sa mga taong ayong pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayo lahat ay dati rin namuhay ayon sa pananasa sa ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Amen. Oh. Kinapuputan ng Diyos. Sino daw po kinapuputan ng Diyos? Yun, nabubuhay sa laman. Bakit? Yang gusto mo, makamundo. Hindi nakakabanal po yun. Hindi nakakabanal. Oh. Kaya sabi ni Pedro, italaganan ninyo ang inyong buhay sa Panginoon Diyos. Kasi nga, sinabi niya, lahat ng nilikha ng Diyos na yan, lahat yan, mawawala. Masusunog. Ito, yan mo. Susunugin ng Diyos. O, bali binabalaan na tayo ng Diyos. Kaya anong itatangka, anong ipupundar mo dito sa ibabaw ng mundo? Lahat naman mawawala. O, lahat mawawala Susunugin nga Meron bang matitira? Wala. Kaya sinabi niya, mabuhay kayo sa kabanalan. Paano tayo makakapabuhay sa kabanalan? Yun nga, italaga natin ang buhay natin sa Panginoon Diyos. Kaya hanggat may pagkakataon pa, kaibigan, hindi pa po uli ang lahat. Alam niyo po ba? Dito sa ibabaw ng mundo, lahat ng kamunduan na yan, produkto po ni Satanas. Siyang nagmamaniobra dyan. Halimbawa, nabubuhay sa kamunduan. Kaya ang nakalagay dito, anong sabi niya? Tatayo ko, sulitin mo Yung 2 lang. Pag-ibasa niyo yung verse 2 lang. Efeso chapter 2, verse 2. Sinunod nyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ayan. Sino yung mga taong ayaw pasakop sa Diyos? Di natural yung sumusunod kay Satanas. Tatandaan nyo po yan. Wala po tayong dito. Napailalim kayo, sabi niya
Nang dahil po sa ganong kalagayan, tayo po ay mga taong buhay, pero tayo ay mga patay na pagdating sa Diyos sa pananampalataya. Isipin niyo po yan. May kabanalan ba dyan? Wala po. Walang kabanalan unless naisuko ninyo ang buhay ninyo sa Panginoong Yesus habang may panahon pa. Oh. Ganyan po ang buhay dito. Wala po tayong magagawa, kaibigan. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, lahat tayo maligtas. O, paano tayo maliligtas kung di natin susundin ang kalooban ng Diyos? O, naalala nyo ba yung panalangin ng Ama namin? O, ano nakalagay doon sa Mateo 6:10, Tatay Ogos? Mateo 6:10, pag-ibasa mo po. O, tignan natin yung nakasulat dyan. Iyaya mo yun. Iyaya mo yun. Mateo 6:10. Yan po. Opo, isa lang. Dumating nawa iyong kariyan, masunod nawa iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen. Anong sabi ni Jesus? Masunod nawa ang iyong kalooban. Kanino kalooban? Kanino kalooban dapat masunod? O Tatay Hugo, sa verse 9, pag-ibasa mo yung verse 9. Diyan pa rin, Mateo 6:9 naman. O kanino kalooban? Mateo 6:9 naman po babasahin mo ngayon. Ganito kayong manalangin, Ama namin sa langit, sambay nawa iyong pangalan. Ayan. Sa Diyos, masunod nawa ang iyong kalooban. Ano sabi ni Pedro? Italaga ang buhay natin sa Diyos. Ayan. Kaya, alam niyo po kaibigan, ang Diyos hindi po nagbibiro. Nabasa natin. Tandaan nyo, yung sinabi ni Pedro, totoo yun. Na anong mangyayari? Lahat ng nakikita nyo po, lahat ng makita ng inyong mata, lahat siya susunugin ng Diyos. Pati ang tao, pag hindi sumunod, susunugin ng Diyos. Ano kung mangyayari? Sige, magpakayaman ka. O, anong mangyayari sa kayamanan mo? Mawawala din yan. Mag-ingat po kayo. Kaya sabi ni Pedro, italaga ang buhay natin sa Diyos. At mabuhay tayo sa kabanalan. Panguli, Mateo 4:4. Tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanya salita ng kasalukuyan niya kausap, si Satanas. Dito kasi sa talatang ito, ang kausap ni Jesus ay si Satanas kasi siya po ay nagfasting. Siyempre bilang nasa kalagayan tao kasi nagkatawan-tao ang ating Panginoong Yesus at magdamag siya nananalangin, siya po ay nakaramdam ng gutom. At dito po, tinutok siya ni Satanas. Is about tungkol sa pagkain. Okay, tignan natin. Yan. Babasahin po. Opo. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ng tao, kundi ang bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. O, basahin mo ngayon, Tatay Ogos, mula sa 4:1, 2, 3. Yan. Simulan mo na sa 1. Pagkatapos, si Jesus ay dinala sa Espiritu sa ilang upang tuksuin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob na 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. O, yun. Tapos na ba yung hanggang 3, Tatay Ogos? Hanggang 3, Opo. dumating dyablo
at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. Okay, yan ang sinabi ng Diablo. Kasi nga po, nagpasting ang ating Panginoong Yesus ng 40 diyas. Dahil nasa ganyan sitwasyon siya, siyempre nakaramdam siya ng gutom. Kaya sabi ni Satanas, yung bato, gawin mo tinapay para may pagkain ka. O ano sagot ni Jesus? Yung 4, Tatay Ogos, basahin mo ngayon uli yung 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan. Ano ba yung pagkain araw-araw? Di po ba araw-araw tayo kumakain? Almusal, tanghalian, hapunan. Yun ang natural na pagkain natin. Pero, nangumunlad ng tao, almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda. Merienda na naman! Kaya nangyari sa tao ngayon, ubis. Kaya madali silang kapitan ng sakit. Wala nang inatupag kundi kumain. Hindi na nag-exercise. Kaya, ang daming may sakit. Ayun, ang sabi ni Jesus. Hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yun po ang bumabanal sa atin. Yung salita ng Diyos. Ang problema, ang gusto ng tao, chicha. Pagdating sa salita ng Diyos, at saka na lang yan. Hindi po ba ganon? Yan ang naturalesa ng tao. Pero binabalahan tayo ng kasulatan. Lahat na nakikita ng mata natin, walang matitira po dyan. Susunugin ng Diyos yan. Sige, anong bahay ang ipatatayo mo? Gawa sa bakal? Masusunog yan. Doon ka sa ilalim ng lupa magpatayo, yung mga underground na tinatawag. Uuga ang lupa. Wala kang may tatago, kaibigan. Doon sa ilalim ng dagat. Matutuyo ang dagat sa sobrang init. Sa sobrang init lahat. Ano man yung matibay na nakikita mo ngayon, kaibigan, pagdating ng pagsunog ng Diyos, walang matibay dyan. Lahat sunog. Kaya walang matitira. Kaya bago dumating yon, yun ay ibabala ni Pedro. Anong sabi niya? Italaga ninyo ang inyong buhay sa Diyos. Kaibigan, hindi pa po ulihan lahat. Kung sakali nangangarap man kayong magagandang pangarap, okay lang yun. Pero sana naman kung mangarap kayo, ang pangarapin nyo, yung tungkol sa Diyos. Hindi po ba? Ewan ko, kung may mga tao nangangarap tungkol sa Diyos, pag nakakita ang tao, sabi niya, gusto ko yan. Ayaw nyo po ba ang mangarap tungkol sa Diyos? Nung araw po, sa trabaho ko, yung mga katrabaho ko, ay yung ibang mga nagtatrabaho doon, kung minsan nagtatalog sila tungkol kay Satanas eh. Alam niyo po ba ano sabi ko? Ba't ang gusto niyong malaman tungkol kay Satanas? Ayaw niyo bang malaman ng tungkol sa Diyos? Mas gusto pa nila yung kwento ni Satanas. Ano po? Wag. Kailangan matuto tayo para sa Diyos. Kasi po, yan ang gusto ng Diyos. Lahat po tayo maligtas. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon nito. Salamat po. Kayong mga nanonood ng video, like and share, share na share. I-share nyo po sa iba, kayong mga nakakapanood. At kung sakali man po, Panginoon Diyos, hindi pa ayon sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang ang pwedeng magpabago sa amin. Kami, wala kaming karapatang magbago, Panginoon. Kasi po, nasa laman pa kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time? Amen. Amen. Okay. Kanta po tayong Diyos ay pag-ibig. Ay, Okay.
Pag-ibig ay siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang ulo natin, di mapapari kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sa Atin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw. Sa pagsuyo, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, Magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. maraming salamat po, Panginoon Diyos, na binusog mo kami ng aming pagkain, pangkaluluwa. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 God is good. All the time. Yan po kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, like, share. Kayo mga na-share, ni-share niyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye.